Mahigit 20,000 housing units pa ng National Housing Authority o NHA ang bakante pa rin kahit na naitayo na ang ilan sa mga ito noong 2019 at 2020. Ang benepisyaryo ng pabahay na ito ay mga pamilyang informal settlers na maaapektuhan ng proyekto ng gobyerno, gayon din yung mga nasa mapanganib na lugar at mga apektado ng Mandamos ruling para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sabi ni NHA General Manager Joe Bentay, patuloy ang koordinasyon nila sa mga mayor at sa Interior Department para sa distribusyon ng mga bahay, pero natatagalan daw ang pamamahagi dahil sa pag-iinspeksyon ng local government units. Of course, yung selding LGU, they have concerns whether may tubig, may kuryente, may hanap buhay po ba. They're trying to go to the site to inspect kung maganda po ba ang paglilipatan ng mga kanilang constituents. Sabi pa ni Tay, sa mga biktima ng Yolanda nagkakaroon ng issue dahil masyadong maraming pinalilipat, pati na rin sa mga galing Metro Manila na nire-relocate sa mga ibang lugar tulad ng Cavite, Rizal at Laguna. Dagdag ni Tay, nakikipag-usap din sila sa DICT para sa internet connection sa mga sites, pati na rin sa DTI para sa kabuhayan. Ayon naman kay Engineer Emma Anacan ng NHA Cavite, nasa 7,000 units pa ang bakanteng pabahay sa Naik Cavite, kung saan naman ang mga nare-relocate ay nagsisimula ng maliit na negosyo. Yung mga improvement po usually yung mga for their livelihood like yung mga sari-sari store, yung computer shop, yung mga water refilling station, then for gardening po. Once awarded na po yung mga units or for awarding po, meron po tayo yung state management unit. Sila po nagmo-monitor ng mga projects. Si Jovelyn, voluntaryong nagpalipat sa Naik kasama ang kanyang pamilya mula Tondo, Manila noong 2019. Dala ang kanilang kabuhayan. Yung computer shop namin, na ano naman po namin dito, na ilipat din namin, tapos nagkaroon po kami ng kunting sari-sari store, andun po sa labas. Si Grace naman, nirelocate ng LGU ng Naik dito sa Erica Louisville matapos ma-demolish ang kanilang bahay. Nagtayo rin siya ng sari-sari store. Sa tindahan, siguro dahil madami na rin kaming nagtitinda dito, yung parang naging pangunahing negosyo namin dito ang pagtitinda. Medyo matumal ma'am, pero nakakasurvive naman. Ayon kay NHA General Manager Tay, sisikapin nilang maipamahagi ang mahigit 20,000 housing units bago matapos ang taon bilang aginaldo sa mga benepisyaryo. Catherine Cruz, CNN Philippines.